Nangyayari na nga ba mga sangkay ang tatakan ng number of the beast o 666 sa ibang mga bansa? Ngayon, may balita po tayo tungkol dyan mga sangkay at pag-usapan po natin. Yo, what's up guys? This is me. We are back sa ating YouTube channel, Sangkay Dyan Dyan. At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong pambihirang impormasyon na nagaganap daw po ngayon sa ibang mga bansa kagaya po roon sa Europe, no? Na kapag wala ka daw sa system na yon, hindi ka makakabili o hindi ka makakapagbenta ng kung anong bagay o hindi mo po pwedeng maging pagmamayari ang isang bagay without that system na dapat naroon ka. At itong system na to mga sangkay, mukhang doon na po ito papunta sa number of the beast. Dahil mababasa po mismo natin sa Biblia mga sangkay na hindi ka maaaring makabili o hindi ka maaaring makapagbenta kung wala kang number of the beast. So natutupad po mga sangkay dahan-dahan yung mga nakapropesiya sa Biblia at hindi na po ito kumbaga mahirap isipin dahil nangyayari na nga po ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito nga po ngayon mga sangkay itong malaking impormasyon na dapat po ninyong malaman. May nagaganap po ngayon sa Europe, no? Na talagang namang itong system na ito ay dahan-dahan po tayong minumulat papunta sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia. Kung mabasahin po natin sa Book of Revelation, bago po natin ipakita yon, nakalagay po dito mga sangkay, ito po, sa Revelation chapter 13, verse 17, nakalagay po dito, nakasulat, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the number of the beast or the number of its name, na ang tinutukoy, that number is 666. Ang system na ito mga sangkay ay dahan-dahan pong nagaganap ngayon. May mga nagsasabi na ito daw po ay hindi literal. Pero tingnan nyo po yung balita ngayon mga sangkay. The mark of the beast is arriving in real time. You couldn't say this 30 years ago, but look at the headlines today. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Hindi ka pwedeng makapagtrabaho sa United Kingdom kung wala kang digital ID. Keir Starmer is playing a part for the Antichrist and he doesn't even know it. And it's not just the UK. Apple is centralizing your biometrics, and Amazon successfully proved you can buy or sell by scanning your right hand. You see, guys? You can check out that video. Yeah, it's great for business, but what if the government had this? Proponents say it could prevent pedophiles or criminals from traveling to certain destinations, or track illegal aliens. Okay, maganda po yung system actually. Diba? Good for government system na magkaroon po niyan. Actually, lahat po ngayon ng mga bansa, naghahanap po talaga ng sistema na mawawala yung mga illegal aliens, ibig sabihin mga hindi naman nakatira doon, mga illegal na naninirahan, mga taga-ibang bansa. Then, mga sangkay, kailangan gumamit ng sistema na madali pong madetect ang mga ito. Kahit po yung mga magnanakaw o kung ano pa mang mga gagawa ng kalokohan, madaling mahahanap, no? Kung sila ay wanted, kung sila ay may nagawang kalokohan sa isang bansa. So, ito pong system na ito, yung magtatrack kung nasaan sila. Pero, may danger. Hindi po natin namamalayan na dahan-dahan pong natutupad ang sistema ng number of the beast na nakasulat sa Bible, na hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, hindi mo po pwedeng pagmamayari ang isang bagay kahit sa'yo kung wala ka sa sistema na ito. You see, guys? Papunta po ito doon, mga sangkay. Ngayon, yung mind conditioning, nakikita na po natin, mga sangkay.
Wala pa po sa tatakan ng number of the beast. Pero on the way na po tayo mga sangkay. At sa bilis ng technology ngayon, no, sa bilis, ang bilis ng technology. Sabi pa nga po ng mga IT, segundo, nagbabago yung teknolohiya, umaangat ng umaangat. So, ganun po kabilis. So, ibig sabihin, mga sangkay, mabilis lamang po ito mangyayari. Sa isang idlap lang, baka malaman na lamang po natin, may mga tinatanim na po na yun ay identification kung sino ka. At makakapag-identify sa'yo. Imaginein mo, papasok ka sa isang mall, kukuha ka ng gamit, hindi mo na kailangan maglabas ng cash or ID o di kaya hindi mo na kailangan maglabas ng bank account or card, no? Ang gagawin mo na lang, ilalagay mo ang iyong kamay o kaya noo, madedetect na nila kung sino ka at magkano yung pera mo, doon na magbabawas. Ganyan po kalupit na sistema. Or yeah, it could track you if you disagree with the government. It's like they're just reading off of Revelation 13:16. It also forced all peoples to receive a mark on their right hand, so they could not buy or sell unless they had the mark. So ito po yung sinasabi, mga sangkay, sa Book of Revelation, chapter 13. Ayan. Basahin po natin from 15 kasi ito po yung paglabas ng sistema na mayroon po itong halimaw na nakasulat sa Bible in the last days. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Ito, number 16. It also forced all people. Pupwersahin daw po ang lahat ng tao. Great and small, maliit o malaki. Rich and poor, mayaman o mahirap. Wala na pong ano yan, mga sangkay. Wala na pong pili. Free and slave, malaya o ikaw ay alipin, to receive a mark on their right hands. So, sa right hands, mga sangkay, magkakaroon po ng tatakan. Or on their foreheads, dito, mga sangkay sa noo. So that they, ito ang matindi, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of the man, or of a man. That number is 666. So sabi nila, mga sangkay ng ibang interpretation, hindi daw po ito literal. Pero kung titingnan po natin, hindi ka daw makakabili o hindi ka makakapagbenta o hindi mo po pwedeng pagmamayari yung isang bagay kung wala ka nito. Itong system na ito ay dahan-dahan nagaganap ngayon. You see, mga sangkay, nagaganap po ngayon. Nangyayari po ito. Kahit dito sa Pilipinas, di ba? May national ID tayo. I believe, hindi lamang po tayo papunta sa national ID. May mas malalim pa sa bilis ng takbo ng teknolohiya. Papunta po talaga tayo sa number of the beast. Tatakan ng 666. No? Mangyayari yan, mga sangkay. Kasi nga po, nakasulat sa Bible eh. Kung ito ay hindi literal, guys, bakit nagaganap po ito ngayon sa ibang mga bansa katulad ng Europe? You see? In real time. You couldn't say this 30 years ago, Tingnan nyo to. Sa UK po ito, mga sangkay. but look at the headlines today. You will not be able to work in the United Kingdom Hindi ka makakapagtrabaho. Ito, trabaho pa lang ha. Trabaho pa lang. Ito na yung system nila. Guys, kung if you do not have digital ID. if you do not have digital ID. So, ano mayroon dyan? Yan po yung system na kung saan lahat ng tao sa buong mundo, sa kanila pa lang ngayon, mga sangkay, sa UK, magkakaiba pa po ng system ngayon. Yan po ay kukontrol sa kanilang bansa, sa lahat ng tao. Without that ID, hindi ka nilang kikilalanin bilang isang tao na naninirahan doon po sa UK. Hindi ka makakapagtrabaho. As of now, ganyan pa lamang. Pero mabilis po ang technology ngayon. Guys, mabilis po ang teknolohiya. Dadating po talaga tayo sa punto na magkakaroon ng higpitan. Hindi na po
Hindi na po mahirap isipin yan ngayon. Sa tindi ng mga nangyayari sa ating mundo, mga gera at kung ano-ano pa, at gulo na nagaganap sa mga bansa, kailangan po ng mga bansa ng system na makukontrol ang lahat ng tao. At yun po ang gagamitin ni Antichrist, kung saan buong mundo, hindi lang isang bansa, buong mundo ang kukontrolin niya. Kapag mayroon kang number of the beast, malaya ka. Pero kung wala ka, number of the beast, yari ka. Ipe-persecute ka, pahihirapan ka. Kaya nga po mga sangkay, yung mga naniniwala po sa post-tribulation theory ng rapture, guys, ito po ang dapat paghandaan ninyo. Dapat ready kayo sa system na ito kasi alam niyo naman po ang mundo, kapag wala ka sa system, lagot ka sa gobyerno. Okay? So, dahan-dahan pong nangyayari, dahan-dahan pong namamind condition ngayon. And I believe, magaganap ito sa buong mundo sa tamang panahon, mga sangkay, na iisa na lamang po ang sistema na ito. At ang gagawa na ito ay si Antichrist. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.